Ferdinand Marcos Jr. idineklara ang State of National Energy Emergency sa bansa. Senado tiniyak na handang magbigay ng legislative support dito. Ayuda payout para sa jeepney drivers at operators nagsimula na ngayong araw. Dinig sa dalawang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte nagsimula na. VP Sara tinawag na fishing expedition ang pagdinig ng House of Representatives. Turismo sa Boracay hindi pa apektado ng fuel crisis ayon sa Malay LGU. Lokal na pamahalaan ng Ilocos Norte maglulunsad ng libreng sakay mula Maynila hanggang sa Lawag sa long weekend. Sa ilalim ng Executive Order No. 110 na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., idinedeklara ang State of National Energy Emergency at pagpapatupad na tinatawag na Unified Package for Livelihood, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Dahil dito, pagaganahin ng isang whole-of-government response upang matiyak ang katatagan ng supply ng enerhiya, masuportahan ang mga pangunahing sektor tulad ng transportasyon, agrikultura at mga maliliit na negosyo, at maprotektahan ang mga Pilipino sa gitna ng pandaigdigang pagkaantala sa supply ng langis na dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Upang mas maging epektibo ang pagpapatupad ng mga hakbang na ito ng pamahalaan, binuo ang UPLIFT Committee. Ang komite ay pamumunuan mismo ng Pangulo ng Bansa. Ang miyembro ay ang mga kalihim ng Department of Energy, Department of Transportation, Department of Social Welfare and Development, Agriculture Department, Finance Department, Department of Economy, Planning and Development o DepDev at Department of Budget and Management. Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, handaan nilang suportahan ang mga hakbang sa ilalim ng Executive Order ng Pangulo sa gitna ng patuloy na gulo sa gitnang silangan na malaking banta sa supply ng enerhiya sa Pilipinas. Ayon kay Senator Gatchalian na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance, sa kabila ng para maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East ng mga Pilipino. Bilang chairman din ng Senate Proactive Response and Oversight for Timely and Effective Crisis Strategy o PROTECT Committee, mananatili aniya ang kanyang commitment sa pagbibigay ng suportang pambatas o legislative support para sa lahat ng nararapat na hakbang sa gitna ng krisis. Uminit ang ulo ng ilang senador matapos tila isisi ng Department of Energy sa session break ng Kongreso ang pagkaantala ng kanilang pondo para sa supply ng langis. Gate ni Senator Loren Legarda, hindi kailanman naging sagabal ang adjournment ng session kung ang pag-uusapan ay ang nararanasang krisis ngayon ng bansa. Ayon kay Department of Energy Undersecretary Alessandro Sales, aabot sa 8 bilyon hanggang 10 bilyong piso ang hinihingi nilang supplemental budget sa gitna ng banta ng krisis sa langis. Paliwanag niya, hindi ito galing sa national government, kundi sa sariling pondo ng Philippine National Oil Company o PNOC, kaya nangangailangan pa ito ng pahintulot ng Kongreso para magamit. Congressional approval is needed based on the answer to the question of Senator Ontiveros. So, has it been communicated to both houses? I think a letter was submitted to the committee chairs, but naka-break po ang... Sinabi ba yan? Because this is so urgent. It did not come from us. It came from the DOE. May I just know the date? Sir, I know you're a technical person and you seem very knowledgeable. I just need to know, it's an admin matter. Can we kindly put on record after this presentation, Mr. Chair, just bear with me, so that hindi ang itsura nakapending sa Senado, tapos sasabihin nyo, kasi po nag-break, excuse me, hindi po nag-break ang Senado na hindi inaaksyonan ang hinihiling ng executive.
Magpapatupad ng ibayong panghakbang ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP upang maibsan ang hirap ng mga pasahero at aviation industry sa gitna ng mega oil price hike. Sa opisyal na pahayag, sinabi ni CAAP Director General Retired Lieutenant General Raul Del Rosario na batid nila ang mga hamon dulot ng tensyon sa gitnang silangan. Gayon din ang epekto nito sa mga pasahero at industriya ng aviation sa bansa. Bunsod nito, ipatutupad ng CAAP ang pagbabawas ng singil sa service charge mula sa mga pasahero at ang aeronautical fees na binabayaran naman ng mga airline company. Ayon sa Bureau of Internal Revenue, kung tuluyang matuloy itong pansamantalang pagbabawas o pagsususpinde sa excise tax sa langis, ang kanilang magiging papel ay i-monitor yung fuel movement mula production, importation at maging withdrawal nitong mga langis. Dito i-validate nila kung yung magiging tax declaration ng mga fuel manufacturers ay magre-reflect doon sa magiging presyo ng mga produktong petrolyo sa merkado. Mga complainant at endorser ng mga reklamong impeachment yung dumalo ng pagdinig ng House Justice Committee kaugnay ng mga reklamong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. At gaya nga ng inaasahan, show sa House panel ang Vice Presidente na nagpadala na ng liham sa House Justice Committee kahapon araw ng Martes, March 24. Sa sulat, kwestiyon ng Council ni Vice Duterte ang impeachment proceedings ng House Justice Committee dahil mistulang trial o paglilinis na batay nila sa konstitusyon ay mandato ng Senado. Bago naman opisyal na magsimula ang pagdinig, tinugna ni House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervin Ministro ang mga kumukwestiyon sa akbang ng panel na pagdinig sa gitna ng kinakaharap na krisis ng bansa dahil sa nagpapatuloy na gulo sa Middle East. Anya, tuloy ang pagtugon sa krisis ng Kamara habang ginagampanan ng constitutional duty nito. Pakinggan natin ang pahayag ni House Committee on Justice Chairperson, Representative Jervin Ministro. Iniit ni Vice President Sara Duterte na ginagamit lang ang pagdinig ng Kamara para makapagsagawa ng ikatlong fishing expedition laban sa kanya. Ito ang nakasaad sa inilabas na pahayag ng Vice Presidente kasabay ng itinakdang pagdinig sa dalawang impeachment complaints laban sa kanya ngayong araw. Binigyan din ni VP Sara na walang patakaran na nagsasabing kailangan personal na dumalo ang respondent sa impeachment complaint sa mga pagdinig ng Committee on Justice. Naisumatinaan niya ang kanyang answer ad coetam at walang dapat ibang gawin ang komite kundi i-dismiss ang mga reklamo laban sa kanya dahil sa malinaw na kakulangan ng ebidensya. Ang bagong fare adjustment ay patutupad pagkatapos ng 14 na araw o sa April 6 ang effectivity nito. Pagpapatupad ng fare adjustment ang mga bangkang bumabiyahe mula Iloilo City, Hordan at Buena Vista to Iloilo City patungong Guimaras, vice versa. Ito ay epekto pa rin ang pagtaas ng presyo ng langis at pasahod sa mga crew at maintenance ng bangka. Mula 30 pesos, magiging 40 pesos na ito. 32 pesos naman para sa mga estudyante, senior citizen at PWDs. Magandang hapon naman, Ella. Wala pang kanselasyon ng accommodation booking sa Boracay Island. Ito ang kinumpirma ng Malay Local Government isang linggo bago ang long holiday kung saan inaasahan ang pagdagsa ng mga turista sa isla. Patuloy ang pagdating ng mga turista sa Boracay Island. Ito ang inihayag ni Malay Aklan Mayor Frolibar Bautista sa kabila ng pagtaas ng presyo ng petrolyo at pasahe. Ayon sa alkalde, may posibilidad na bumaba ang dami ng mga turista sa Boracay Island dahil sa krisis sa petrolyo. Ngunit inaasahan nila na minimal o hindi naman ganoon kalaki ang mababawas sa bilang ng mga turista. Kinumpirma ng China na nagkausap sa pamamagitan ng telepono sina Chinese Foreign Minister Wang Yi at Iranian Foreign Minister Syed Abbas Araghchi. Sa expose ni China Ministry of Foreign Affairs spokesperson Lin Jian, sinabi nito na sa naturang pag-uusap na nawagan si Wang Yi sa lahat ng panig na samantalahin ang bawat pagkakataon at agad na simulan ang peace talks. Binigyang diin din ng China na patuloy nitong ipaglalaban ang objective at just position nito sa kaguluhan sa gitnang silangan, tututol sa anumang paglabag sa soberanya ng ibang
bansa at aktibong isusulong ang kapayapaan upang matigil ang mga labanan. Dagdag pa ni Foreign Minister Wang Yi, nananatiling nakatuon ang China sa kapayapaan at katatagan ng rehiyon.